Ayan, magandang umaga po mula dito sa Cherry Hill, New Jersey. Today is Thursday, alas 10 na ng umaga at kagigising ko lang 10 minutes ago kaya are tayo magkape. Okay. Ito, may nag-comment, ang laki-laki daw ng coffee mug. Kaya po tinatawag na coffee mug, ganito po talaga. Kung yung mga maliliit na ganyan, tea mug ang tawag doon, teacups ang tawag doon. Okay. Sa Pilipinas kasi kaya yung mga pumupunta sa bahay ko na nakikikape, nagko-complain sila. Sa Ilocano sabi na, ay, nagdadakkel ti tasam. Sabi na, ang lalaki daw ng tasa ko, sabi na. Kasi galing dito ang mga mugs ko na nasa Pilipinas. But anyway, magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Una-una, gusto ko pong sabihin sa inyo na wala pong masama sa pagiging hindi matalino. Kasi hindi naman po lahat nabiyayahan ng matalinong, alam niyo yun, yung intelligence na tinatawag, no? May mga bagay-bagay kasi na may mga dahilan kung bakit may mga hindi nabiyayaan ng katalinuhan. May mga, kaya nga pag sa IQ test, meron yung average lang, below average, ganun. Meron po talaga ganun. Pero hindi natin ginagawang katatawanan ang mga hindi masyadong katalinuhan, no? Gusto ko lang pong i-point out yon sa ating pag-uusap ngayong umaga. Kaya hindi natin minamata ang pagiging mababang pag-intindi ni uh, what's her name, kumaring OFW. Pero ang sinasabi natin na at this point, sa ganitong panahon na ng social media, hindi dahil sa pwede mong gawin, hindi dahil sa pwede kang mag-video, hindi dahil sa pwede kang mag-reaction, ganon na lang. Okay, hindi po pwedeng ganun kasi may mga consequences ang ating mga bawat ginagawa, no? Responsibility pa rin natin ang ating mga pinapalabas sa social media. Nasa ano pa rin natin yon, nasa discretion pa rin natin o nasa atin pa rin kung paano ba o ano ba ang ating mga ilalabas sa social media. At ituloy po natin yung usapin natin tungkol kay probinsyanang OFW. Kasi nga yung sinabi natin na sa kanyang pagsasalita, sa kanyang pag-vlog, parang sinasabi niya na nagkakaroon ng abuse ang mga bata sa pangangalaga ng Tisalona family, na illegal imprisonment sila or illegal detention si Jeffrey. At kung yung mga bagay na kasi mabigat. At may mga nag-comment pa, which is napanood ko din naman, na sinabi din ni Kumaring OFW na pinagkikitaan ang mga bata. Sa point na yon, gusto ko ring ibalik sa iyo yun, Kumaring OFW. Pinagkakakitaan mo rin naman ang ginagawa mo na pagre-reaksyon kay Pugong Bihero. Kaya naman dumami ang subscribers mo, kaya dumami ang mga nanonood sa'yo because nanghihikayat ka ng hatred. Yun eh. Hinihikayat mo yung ang mga madla na para magalit sa Pugong Bihero team. Binibigyan mo sila ng idea para nang sa ganun is magkaroon ng masamang pintura o magkaroon ng masamang imahe ang Tisalona family. Yes, kaya sinasabi ko na Tisalona family kasi sila talaga yung number one na inatake mo, no? Hindi lang talaga si Sir Paul ang inatake mo doon. Inatake mo talaga ang buong Tisalona family. Gusto ko lang malaman mo yun. So yung sinasabi mo na pinagkikitaan ng mga bata, unang-una, ang mga bata sa pangangalaga o kahit pa yung mga scholars ni Sir Paul, may mga permadong consent yan. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na pinagkakitaan ang mga bata.
Ano pa ba yung sinasabi mo doon na kung ano-ano pa na mga sinasabi mo. Kaya sinasabi ko sa'yo, mag-ingat ka na lang, mag-apologize ka na lang talaga sa family ng Tisalona. Huwag ka nang magmatigas dahil talaga, kumaring OFW, maling-mali ka talaga. Maling-mali ka talaga. No? Pinagpipilitan mo pa rin na tama ka, pinagpipilitan mo pa rin na nagre-reaction ka lang. Hindi kasi pagre-reaction yung ginagawa mo. Ang ginagawa mo kasi is pag pagbibigay ng masama, like you're making uh, a bad paint to the Tisalona family. Yun kasi ang ginagawa mo. Paano ko ba sasabihin sa Tagalog? Sorry. Um, Kaya yun ang mali doon. Kagaya ko, may nagsabi, no? May nagsabi na pinarinig sa akin, hindi ko naman napanood yun. Pinarinig sa akin yung isa sa mga nagre-reaksyon kay tungkol sa uh, Chris Pau na hindi pa rin naka-move on hanggang ngayon. Sabi, bakit daw ako daw pinapayagan ni Sir Paul na mag-reaction tapos ang iba hindi daw, no? Kaya yun ang sinasabi nila. Narinig ko, ang hindi nyo alam, may mga nagre-record sa sinasabi nyo. So, naipapasa. Kaya narinig ko yung sabi ng isang reactor na to, ba't daw ako pinapayagan ni Sir Paul na mag-reaction. Unang-una, ang pagre-reaction ko is talagang reaction. Ang ginagawa ko is nire-reactionan ko yun kung ano talaga yung nakikita ko. Hindi ako nagbibigay ng binibigay ko lang isang aking kuro-kuro na I make sure na hindi ako magkakaroon ng cyber libel. Kasi yung pagbibigay ng kuro-kuro, talaga kung dapat ano lang talaga yung nakikita mo, hanggang doon na lang dapat. Tapos may sinabi pa niya na grabe daw ang ginawa kong panghusga kay Krishna. Unang-una, wala akong hinusgahan, no? Ang ginawa lang natin, if you remember, nireaksyonan ko lang kung ano yung sinabi sa live ni Sir Paul. Hindi ako nag-assume, hindi ako nagsabi na yun nga ang totoong nangyari. Ang mga bagay na, ang mga words na ginamit ko is ganito kaya ang nangyari, meron kayang nangyaring ganito, you know, it's a question mark. So I never made it. Iba kasi yung pa-question mark ka, iba kasi yung patanong ang sinasabi mo, at iba naman yung exclamation mark o yung point. Iba yon. Iba yung patanong ka, iba naman yung talagang sinabi mo na kinukulong nila si Jeffrey, hindi nila pinapayagan na lumabas. Iba yon kaysa yung pagsabi mo na hindi kaya nila pinapayagang lumabas si Jeffrey. Si Jeffrey kaya is parang ikinukulong. Iba yon iba yon. Iba yon kaysa yung pagsabi mo na nako kinukulong si Jeffrey, kinukulong mga bata, hindi sila pinapayagang lumabas. Yon, pa-exclamation point yun, pa-period yun. So, ginawa mo na, yun nga, ginawa mong statement, hindi mo ginawa na patanong. At kahit pa ginawa mong patanong, kung meron namang mali siya at wala mong hindi mo nilagyan ng kasunod para hindi magiging mali siya yung pagsabi mo, ang kaso yung mga pagsabi mo kasi ng mga salita mo, kumaring OFW, na kahit pa sinabi mong nagtatanong ka lang, ang tanong mo kasi may malice intent na tinatawag. Kaya doon ka madadali ngayon ng cyber libel because there is a malice intent, may malisyosong intention sa mga salitang binitawan mo. Hindi ako lawyer. Ang kaso nga lang kasi, kung bakit natin alam na yung mga bagay na yan is marami na tayong mga napag-aralan, napanood na mga pangyayaring ganyan sa social media. Ang social media, nandyan yan. Yes, may nagsabi pa na nasa social media naman kayo. Correct. Nasa social media. Pag nasa social media ka, talagang mapupukol ka, mababato ka. But then again, ang ano doon is yung pagka-malicious intent, yun ang paulit-ulit kong sinasabi. At hindi ka lang minsan lang nag-comment, paulit-ulit mo talaga na inaatake talaga ang
Tesalona family, at dahil sa pag-atake mo na yun sa Tesalona family na may malisyosong intent, na merong masamang intensyon sa iyong mga pagsasalita, talagang makakasuhan ka talaga. At kung itutuloy ng Tesalona family ang pagkaso sa iyo, 100% no, matatalo ka, kumaring OFW, kasi may mga resibo ang mga sinabi mo, at talagang kung hindi sa social media, kung ito ay sa pagsasalita lamang sa newspaper o sa, let's say for example, magkakababaryo kayo at ginagawa mong ganun, makakasuhan ka ng oral defamation. Hindi lang oral defamation, pati din yung ano tawag doon, yung moral standard ng family, sinisira mo. Ginagawa mo sila ng mga taga-abuso ng mga bata. Kaya ang laki ng kaso mo, kumaring OFW. At hindi ko alam kung bakit until now hindi mo pa rin nakikita na mali yun. Ang social media, hindi porket pwede mong gawin is gagawin mo. Kinakailangan pinag-iisipan yan. Kaya nga, kahit na sa totoo lang, kahit na marami akong gustong isiwalat, hindi pwede. Kasi marami akong mga gustong sabihin, kaso hindi pwede tungkol sa mga bagay-bagay. Kaya lang pinoprotektahan pa rin natin na hindi tayo malagay sa cyber libel, o kaya kahit dalhin pa tayo sa cyber libel, mas mahirapan tayo, for example yung pagpapatunay ganyan, unless talaga na meron kang physical na ebidensya na yung mga pinagsasabi mo ay tama. Ang kaso, yung kagaya nga ng nangyari na sa TVJ, itong pag-intindi nyo kahit sa nangyari sa TVJ, no, meron yung, dahil sa ginawa ni Anjo Eliana sa kanila, kahit hindi pinatunayan ng korte na totoo yung mga pinagsasabi ni Anjo Eliana, na multa pa rin si Anjo Eliana ng 3.5 million sa ginawang pagpapasama sa pangalan ng TVJ. Yun ang magiging kaso mo, kumaring OFW. Whether totoo o hindi ang mga clinic claim mo, pero dahil pinasama mo at pinapasama ang pangalan ng pamilyang Tesalona, doon ka madadali ka doon. Yun ang ulit-ulit kong sinasabi. Yung mga nagsasabi dyan na bakit ako pinapayagan na mag-reaction ni Sir Paul, una-una, ang nire-reactionan ko from yesterday, today, at pangatlo na to, ang nire-reactionan ko hindi si Sir Paul, ang nire-reactionan ko dito si kumaring OFW. Kaya kumaring OFW, ulitin ko ulit, mag-public apology ka na lang, humingi ka ng tawad sa buong Tesalona family. Mababait naman sila baka pa pwedeng patawarin ka. Kaya nga lang, talaga yatang gustong mag-sample sa mga tao na kagaya mo, na hindi man lang iniisip na masisira mo ang isang pamilya, na ang pamilyang ito so walang ginawa kung hindi tumulong sa mga mahihirap, pero ginawa mo silang napakasamang tao. So, doon ka madadali. Sorry na lang, kumaring OFW. Kahit ano pa ang mga sabihin nyo, kahit ano pa yung pagmamatay nyo sa akin, tinatawag nyo akong butandeng, kung ano-ano pa, go on, it's okay, I don't mind. Ulitin ko I don't mind. Alam nyo kung bakit hindi ako umaalma? Totoo naman na mataba ako bakit ako masasaktan? Totoo naman na mataba ako. Now, kung bakit ako mataba, that is for health reasons. May mga sa health reason yon na hindi ko na kinakailangan ipaliwanag ngayon sa video na to. Pero hindi nyo ako masasaktan sa mga bagay na yun. No? Dahil totoo. Now, kung tawagin nyo ako something else, doon tayo magkakalintikan. Let's say, But that's for another day. Thank you very much.